Nag-back out yung kagawad kaya binigay sa akin batas na pulpul ang pagkahirang. Kasi paano ba naging mabisa yung RA kung wala namang bilang? Lyrically passionate kaya matik yung bit-bit, multing siksik kasi stricto sa sining. Pero matatawag bang sining kung yung meaning walang ibig sabihin? Bubo magturo tong guro kaya ako'y magpakatuso. Di ubra yung multi-wordplay mo sa estudyanteng sa kalye na hubog. Kaya mapapala mo sa akin insulto para ikaw ang matuto. Bakit pa kailangang magpakalalim kung pwede namang idirekta yung punto? Kinaladkad ka nga nung drug tas feeling mo maangas ka. Joke na nga lang kargada niya tapos napatay ka pa. So paano kami maniniwalang magaling ka yung drug di mo naman na-take? At kahit pa nalalamon mo siya dun, di ka pa rin makikitang sick o uwik tong walang suntok, puro amba. Talk shit ang pautot nitong tirador na puro kasa. Tapos pag natalo sa laban, hurado may kasalanan kasi yung bara di na gets. Malamang, bakit pa ba pag-aralan ang yung lyrics kung ang mga hirit walang sense? Dala neto, personal, smacking lines at pandadamay aba. Bukod sa lait mo ka na nakamulti, ano pa bang kayang gawin nitong tanga? Bars, nako, malabo niyong makitaan. Isa kang taong kuwibang takot sa araw pero hanap kasikatan. Paano ba to nakakatakot sa laban ni mga tira nito walang diin? Tatabunan niya ng multi yung kalaban tapos kalaunan siya yung mailibing. Ayos ka din no, ikaw yung naghuhukay ng sarili mong hukay. Isa kang patunay na di lahat ng nangmumulti magaling kasi ikaw kakaumay walang husay. Tamod ni Lune na may katangian na lampa. Oo, nagagaya mo lang yung huni pero di mo nakukuha ang susi sapagkat ako di gaanong magaling pero at least makikita mo yung improvement. Ikaw palaging nagmamagaling pero yung karir mo makikitang walang movement at puro shared post pa to tungkol kay Maloy. Kala mo naman papatulan ka. Mas may kahulugan pa mga sulat niya kaysa sa yung mga kanta. Pero ang tanong, meron ba? Isa kang emsing bano sa music. Magaling ka daw mag-rap Pwede ba akong magpaguhit? Tigang na teacher kaya paano to maging magaling na tagapagturo? Imbis na magandang asal lang estudyante ituturo, ikaw estilo at teknik sa paglululo. Creative ka? Pakitaan mo kami ng bago mo. Kasi wala namang pagbabago sa teknik mo kada battle. Parang times 2 ni Naruto. Kung may mga estilo na nasa kuttugatog, ikaw pinaka-plain. Daming newbie na magaling magpasabog, ikaw na natiling lame. Panggap ka lang sarap, kaya manilang dumakdak. Wala namang sagad, kaya mahina sumapak. Kaya itong feeling nasa top, ako ang babali ng pakpak. Hanggang makita nyo to na galing sa taas bubulusok at sa lupa babagsak. Pagkatapos, papaulanan ko ng tadyak hanggang mukha maging wasak. Kaladkad at sa pader ko ihahampas, hindi lang basag-basag, yatap ganyan ako pag nang laglag. Idadamay mo religion ko, malamang wala naman yang kaso. Kasi estilo yan ng mga gago na walang katangian na makatao. Gagawin ng lahat para sa battle, hindi matatalo pero INC ako, ikaw katulik ko. Kaya religion na mismo magsasabi kung sino sa atin ang manalo. Time. Alam ko, matunog kahit papaano ngalan mo na naka-label. Paano di matunog panay paingay tungkulang sa brain cells? Pero, for formality lang po, pang intro ko na lamang din well. Siya nga pala kalaban ko, pangalan po pala niya, Gaywell. Oo, Gaywell, paano? Unang tingin, tigas mukha, but in real life may pagka-soft men. O kahit, tignan nyo pa, if we describe, batak sa solvent. Wari, tindigan talagang panggirian, may pagka-dope din. Pero, pag alis na ng papa ko, may kirengking yan sa SOCMED, bayot. Putang ng kabonjingan, sumagwalalo yung anyo. Turan yan, kaburingan, pang content lamang yun, ano? Sus naman, nakugits niyan, gusto, gumarta kaya to. Gumawa ng OnlyFans at OnlyFan mo, papa mo. Tanga na, sagwa na mukha mo sa poster pa nga lang Mukha kang konduktor gago. Pero, usapang arangkadahan, naku, ironic na masyado. Kung itatanong nyo paano. Paano matatawag na konduktor kung wala malang nadadalang may value o ano? Sige, maiba tayo. Balita ko dati daw, may business si gago. Kaso di bagay.
Nabuwisit lang mga tao, lalo yung nanay. Ang nasabi, giatay, paano fries mo puro betchin at yung putang ng fried chicken mo yung breading niya tinapay. Tas yung sa malamig mo daw, kakainit ng ulo. Haharin ditong loko. Tas kadiri pa yung tubig na gamit nitong bobo. Mineral water yung galon pero tubig galing poso. Nakatabi inidoro, dugyot. Customers mo nung nalaman ang na-discover na aba, di mapinta yung kaba. Iba na rin yung nadama. Akala butterflies in stomach po siya, tapeworm na pala. Yan napapala mo pag puro ka lang diskarte sa negosyo kumag ka. Sa susunod gamitan mo ng utak ha. One time daw yung bumili sa inyo para may pantawid gutom. Yung natawid kabilang buhay na. Oh, jokes, bars, nagagawa ko yung matindi. Utang ina mo gago. Kaya manahimik ka. Kung ibabase mo lang din sa mga nakaraang laban ko na tingin mo kilala mo na ako, hindi mo pa ako kilala. O hindi mo ako kilala. Pero sabihin na natin kilala mo na ako na hindi kilala ng tao. Kasi bihirang maimik at double meaning pag sinabing ako'y di pakitang tao. Pero kung usapang rap, tanong ko, kilala mo ba ako? Na pakadali na sabihing mahina. Hirap naman patunayan. Madali daw madali, sabi nito, hirap na maunawaan yung mga minadaling mga bara, kaya hirap na makipagdibahan isang makatangang kapag sa labanan pakadali naman napahirapan. O basic piece pero buo ang aking barahan. So you better shut your fucking mouth kung sulatan lang ang usapan. O imputo wala pa na please. Di ako tulad ng idol mong bitch. Di ko kailangan na magpaka-rich, masabi lang na mayaman sa kaalaman. Marami pa sana akong sasabihin kaso 3 minutes 30 seconds lang ito, putang ina mo. Kaya Pacquiao ka na lang tsaka kay Trump mo. How did you know? Yung Big Mac once again. Komento ko sa laban ni Jewel tsaka ni RA. Umpisahan ko kay Jewel. Yung mga bara niya, madidiin. Talagang lumalapat din at sumasapok din sa kalaban. Mabibigat din yung mga binitawan niya doon, yung mga wordplay niya. Maangas, nandun yung angas, una hanggang huli, hindi nawala. Kumpara kay RA, o si RA maangas din yung mga bitaw niya, pero hinulang siya, hindi sumapat yung mga binato niya against kay Jewel. Kaya ang boto ko Jewel. Congrats utol. Great Cross ng Rap Nation. So i-judge ko ngayon yung battle ni Jewel at ni RA. Bali sa criteria for judging na lang ito. Delivery, nakuha ni Jewel yun para sa akin. Creativity, unti lang yung pagitan nila RA at ni Jewel. Pero mas lamang para sa akin, mas lamang sa creativity si RA doon para sa akin yan. Tapos sa quality of voice, Jewel. So overall para sa akin, Jewel yung battle na yan. Boto ko Jewel. Yo, and then Jewel versus RA na laban. Yung binoto ko dito si Jewel, hindi ko napapahabain pa si Jewel kasi yung mga bars niya malalakas, medyo nagsa-stutter din siya konti. Pero malakas pa rin yung mga punches niya. Si RA kasi malakas din naman yung mga bars ni RA, pero nag-generic na siya kasi sa huli. Malakas yung unang spit niya ng bara niya, pero nung huli na parang generic na siya, kaya Jewel ako dito. Yo, Kuya Tom nga pala ng Shady 45. Shoutout sa Rap Nation at good luck sa lahat ng mga nakapasok. Nag-advance sa sa laban sa mga nakarang laban, no. Ayun. Isang mabilis na lang tayo, no. Jewel versus RA, no. Ang boto ko si RA, 'yon. Nakuha niya dikit naman yung laban, kaso mas pumabor lang talaga ng konting-konti lang si RA. Yun lang. Salamat.
Yun nga pala, owner of Rap Nation, member of Shade 45. Second round, Desierto. RA versus Jewel. So, pares magaling yung dalawa na to. So, medyo nahirapan din ako sa kanila mag-judges. So, di natin patatagalin pa at lalo pa sakali. Ang boto ko dito is kay RA. So, pares naman sila ng performance na magaling. Maintain naman talaga lahat ng mga banata nila. Pero, mas tumamang talaga para sa akin sa performance ay si RA. Kitang-kita naman natin. So, yung performance ni RA kasi parang nanonood ako ng live ng battle kasi entertaining talaga. Andun yung maintain niya sa battle. Yung mga bars din niya, jokes, pumapasok, pati yung mga multis din niya. Yung pasok na kahit na in-expose siya ni Jewel sa pagmumultis din niya, solid naman yung mga pinakita talaga ni Jewel. Pero tinimbang ko na lang talaga sa paano na lang sila talaga mag-maintain sa video bat nila. Halos lahat naman ng sulat nilang dalawa malakas, lahat naman pwedeng tumatak doon. Pero ang mas nag-shine talaga sa akin dito na talagang goods talaga sa performance talaga, na talagang nakaka-enjoy. Kasi di mo na inano yung mga bara nila kasi nandiyan na malakas na solid. Pero ang mas nag-shine na lang talaga sa akin na binoto ko si RA talaga. So props pa rin kay Jewel, ang ganda ng pinakita mo tol, solid. Medyo nahirap lang talaga ako magboto dito. Pero solid talaga din yung pinakita mo Jewel. Congrats kay RA. Ayan, thank you.